Praise God. Dahil po lahat po tayo nakaranas po ng bagyo, di po ba? At katunayan nga po, 1 week, walang pasok. Ano? Asa yung mga estudyante, mukhang nakangiti, no? 1 week, walang pasok. Pero pasalamat sa Panginoon sapagkat iligtas tayong lahat. Amen? Amen? Kasi kung nandito po tayong lahat, palakpakan po natin ang Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon. Kaya po ang napakahalaga na makita natin ang pagkilos ng Panginoon in everything in the area of our lives. Lalong-lalo na po sa panahon po ng mga kalamidad, panahon po ng ating mga pagsubok, tunay po na maaasahan ng Diyos. Amen? Sino po dito ang mahal ng Panginoon? Taas po kamayan. Bibilangin ko po, titignan ko po. Sino po mahal ng Panginoon? Ayan, yung mga iba po hindi nagtaas. Ano niyo po ba? Biro lang. Alam niyo po, pag tayo po ay sumampalataya sa Panginoon at sasabi natin, mahal natin si Lord, dapat may pagsunod tayo. Kaya nga natin sinusunod si Lord because mahal natin siya. Amen? Naniniwala kayo doon, di ba? Kaya sinusunod natin siya. Ito po yung pagpapakita ng ating pagmamahal. Kaya po pag tayo sumusunod sa Diyos, ipinakikita po natin ang mahal natin ng Panginoon. Kasi po, sinasabi po sa Juan 14:21, wala po dyan, ang sino mang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko at siya nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama. Mamahalin ko rin siya at ipakikilala ko ang aking sarili sa Kanya. Napakaganda pong ibinigay po sa atin, statement ni Lord, na kung tayo ay nagmamahal sa Panginoon, natututo tayong sumunod. Kaya po karamihan sa atin, ang hirap sumunod, kasi po sinasabi lang nilang mahal ang Diyos sa pamamagitan po ng labi lang. Pero kung talagang tunay na nagmamahal ka, susunod ka. Kaya sabi sa bandang huli, ipakikilala ko ang aking sarili. Yung pong kagandahan sa pagsunod natin sa Panginoon. Ipinakikilala niya yung sarili niya sa atin. Nalubos nating ikagagala. Kasi po pag pinakilala o nakilala mo ang Diyos, yung katangian niya, grabe yun. Grabe po yun. Kasi po, pag nalaman mo yung katangian ng Diyos, lalo mo siyang mamahalin, lalo mo siyang susundin. Kaya napakaganda pong tignan dito, na malaman natin ang totoo, ang salita, kung kailangan, sundin muna natin to. Malalaman po natin talaga. Sino po nagbabasa ng Bible dito? Diba? Sino po yung nakaranas na nagbabasa ka ng Bible, natutulugan mo na? Ang bigat. Kaya natutulog ka na eh. Ganun, ako naranasan ko po yun, di po ako exempted doon. Kaya po minsan po, hindi ko maintindihan eh. Lalo na kung binabasa mo, King James. Di ba? Ang hirap. And the son bigat, Jacob bigat. Ang bigat talaga. Di ba? Kasi lalo na kung malalalim yung mga version na ginagamit sa pagbabasa, ang hirap po. At minsan po, ang hirap, totoo ba talaga to? Pero po yung naranasan ko na ang salita ng Diyos ay aking sinunod. Totoo pala ang salita ng Diyos. Doon ko napatunayan na yung binabasa ko ay totoo nung ako'y nagpatuloy ng sumunod sa Kanya. Kasi doon po natin makikita na ang salita ng Diyos ay totoo at buhay kung tayo po'y sumusunod na doon sa Kanya, doon sa sinasabi Niya. Kaya napakahalaga po na hindi lang po natin binabasa ka sa Diyos. So 1:8, ganun po sinasabi. Pag dili-diliin nyo ito, pag-aralan na mabuti, na masunod nyo, maganap nyo, hindi lang po binabasa ito, kundi binibigyan natin ito na mas malalim pang implikasyon sa pamamagitan ng pagsunod. Nagkakaroon po ito ng kapangyarihan pag tayo sumusunod sa Kanya. At tulad na po dito si Moses, di ba? Kung sabihin ng Panginoon sa Kanya, itaas mo yung baston. At mahati ang dagat. Lord, tataas ko, mahati. Hindi, basta sumunod siya. Di ba yung mga himala na ginawa ni Lord sa lugar ng Ehipto? Kung hindi niya si Moses ay hindi sumunod, hindi niya mararanasan, totoo yung sinasabi ng Diyos. Di po ba? Ipalo mo yung baston mo sa ilog na, magiging pula yan. Kung hindi siya sumunod, hindi niya malalaman, ay naging pula nga. Di po ba? Ganon din po sa atin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kung hindi po natin sinusunod yung sinasabi ng salita ng Diyos, hindi mo masasabi na, totoo pala. Di ba? Halimbawa na lang, di ba, pag tayo nagkakasakit, at pinagpe-pray at biglang gumagaling,
Sasabi mo, ay, totoo pala talaga nagpapagaling si Lord. Amen? Di ba? Ganun. Kasi kung hindi po natin ginagawa yung pananalangin, at sinabi sa Bible, ipanalangin nyo may sakit, hipuin nyo ito at ipanalangin nyo. At hindi mo ginawa, hindi mo ay, totoo pala, pag pinag-pray pala, ang isang tao gumagaling. Walang imposible sa Diyos. At ganun po ang sinasabi po sa atin. Ang pagsunod sa Diyos ay nagbabago sa ating buhay. Sino mo nakapagsasabi dito, nagbago ako dahil sa sarili ko? Kasi marami nga nagsabi niyan, di ba? Gusto ko na magbago pero hindi ko magawa. Si Apostol Paul nga, nagsabi niyan, yung mga bagay na gusto ko, hindi ko nagagawa, yung mabuti. Kung ano yung mga hindi maganda, yun ang nagagawa ko. Kasi ibig sabihin nun, wala tayong pagsunod sa Diyos. Kasi po, ang pagsunod po, ito po yung nagbibigay na magbago tayo ng pamumuhay. Kaya ano tayo, di ba, nagpabaptize diyan? I decided to follow Jesus. Hindi na yung sarili natin ang masusunod, kundi ang kalooban at yung pamamaraan ng Diyos. Kaya po napakahalaga po ng pagsunod. Nakikilala tayo kung tayo ay sa Diyos kapag tayo ay nakikinig sa Kanya at sumusunod sa Kanya. Kaya napakahalaga eh. Kapag tayo mga Kristiyano, hindi lang tayo tagapakinig. Kundi sumusunod. Bakit? Ay, born again to. Bakit? Nakikita kong buhay si Christ sa Kanya, lagi nakatawa. Tingnan mo yung katawa mo, lagi ba nakatawa? Di ba mukhang patay? Tingnan mo katabi, ayaw mo tignan. Yung pa lang, ayaw sumunod eh. O, tingnan nyo. Di ba, tingnan nyo. Kapag nakangiti yan, ibig sabihin, may puno ng kagalakan, buhay na buhay si Lord sa kanyang buhay. Amen? Kaya nga doon makikita natin eh. Pakikita sa pamumuhay natin talagang sinusunod natin yung pinag-uutos ng Diyos. Kaya po, ang pagsunod natin po, ito po'y tuloy na nagpapabago. Sabi nga sa 1:10:27-28, nakikinig sa akin ng mga tupa. Kilala ko sila, sumusunod sila sa akin. Ito sabi ng Panginoon. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak, walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Alam niyo po ba, ang pagsunod natin sa Panginoon, hindi para tayo po ay pahirapan. Susunod ko kay Lord, ang hirap naman ang pinagagawa. Hindi po. Alam niyo po kung bakit tayo pinasusunod niya upang tayo maingatan. Alam niyo po, meron pong experiment. Sino ba nakapanood doon? Hindi ko po kinuha yung video. Experiment nung kung tunay talaga yung pastol, susunod sa kanya yung tupa. Sino po nakapanood noon? Sa social media po, meron po noon. Nag-trial po sila hanggang 3. Yung trial 1, yung babae yung nagriyata yun. Ginagaya yung tawag ng yung nagpapastol. Kumakain niyo po yung mga tupa. Sabi niya, ayaw lumapit. Ganun na makasalita, pantawag doon sa tupa. Ayaw. Nagtatawanan siya. May pangalawang trial, lalaki naman. Tinatawag niya, ayaw pa rin. Pangatlong beses, tinawag pa rin niya, ayaw pa rin, sumunod. Ito na yung pastol. Pumunta yung pastol na ganyan. Tinawag niya, tumingin yung mga tupang gano'n, no? Kumakain po yun, ha? Tawag pa niya, naglalapitan na po yung mga tupa. Ang galing po. Kaya po doon ipinakita sa atin, hinilimbawa niya, ang ating Panginoon na tayo ang tupa. Pag po tayo sumusunod sa Kanya, tayo po ay hindi napapahamak. Kasi ang pastol po, tinatawag niya kanyang mga tupa upang hindi kainin o patayin ng mga wolf. Di po ba? Ganon po sa atin. Kaya po tayo tinatawag ay pinasusunod sa Kanya upang hindi tayo mapahamak at hindi tayo maagaw sa Kanyang mga kamay. Sabi nga po dito sa ating verse. Kailanman hindi sila mapapahamak, walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Ganun po ang pastol. Pag tumawag po yan ng mga tupa, sunod po yan kahit may ginagawa po yan. Kahit po yung kumakain, pag tinawag, sunod po yan. Kasi lalo na kung may darating na wolf, na mga papatay po sa tupa, tawag lang yan, puntahan na yan. Kasi alam nila na pag tinawag sila ng pastol nila, alam nila na hindi sila mapapahamak. Ganun po ang ating Panginoon. Iniingatan tayo ng Diyos pag tayo po'y nakikinig at sumusunod sa Kanya. Kasi pwede naman makinig lang ang tupad, di ba? Tumititingin lang ganyan sa pastol. Okay lang, hindi. Sumunod. Bakit? Kasi kung nakinig ka lang at hindi ka sumunod, pwede ka mapahamak. At yun po ang gusto ng Diyos. Nakikinig tayo katulad po ng ginagawa natin ganito. At pag may sinasabi sa iyo si Lord, gawin mo. Kasi alam mo na hindi ito magpapahamak sa iyo. Sabi nga, nasa kamay kita. Ibig sabihin, nasa kamay ka ng isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Di po ba? Kaya nga, dapat alam po natin na ano ba yung nangingibabaw sa atin.
Pag tayo po ba'y tinawag ng pastor natin o pastor o temple group nyo, lilingon ka lang at hindi ka susunod. Pero pag tinawag ka ng makasanlibutan, hindi ka pa tinatawag, pumupunta ka na. Alam po ba ang danger po doon? I challenge you lahat tayo. Di ba? Pag tayo ay yung mga bagay na mas mahigit pa sa Diyos, ito yung may authority sa atin, ito yung nagpapaalipin sa atin. Hindi nyo napapansin? Kahit trabaho yan, kahit ganda. Di ba? Patitingin mo lang sa salamin eh. Ganda. Pag pogi, alipin ka na ng ano mo. Lahat na ginamit mo na nga lang eh. Isang bagay o may authority sa'yo, mahigit sa Diyos, delikado po yan. Kasi mas nakokontrol ka po yan. Kaya pinapipili tayo ng Panginoon, ang Diyos or something else. Kasi hindi pwede po tayong sumunod sa dalawa. Hindi po pwede po. Ang ating Diyos is a jealous God. Hindi po siya pwede na sasamba ka dito Sunday, pag Monday to Saturday, dito ka. Hindi mo pwede lukohin ng Diyos. Kasi po, mas danger po yung ganon. Mas danger po yung ganun pag ginagawa po natin yun. Mas hindi po tayo maiingatan. Kaya pag pinili natin sumunod sa Diyos, sa authority ng Diyos, walang katalo-talo. Amen? Kaya po ang series natin po, pasakali lang po yun. Being obedient wins o panalo ang pagiging masunurin. Ang ating pong text, ito makikita po sa Psalm 1, chapter 1, verse 1 and 2. Mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama nga sa mga taong nangungutya. Sa halip, nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito'y kanyang pinagbubulay-bulayan. Kaya nga po ang pagsunod sa Diyos, walang katalo-talo eh. Sino po yung dati dito nagsusugal? Ako po, dati po akong nakapaglaro ng mga baraha lang. Yung pusoy tsaka tong eats. Kahit kailan po, wala pong panalo talaga sa sugal. Kaya naniniwala po ako na wala pong panalo. Kahit anong gawin mong pagsusugal, wala po. Pero kay Lord, panalo. Amen? Kaya po, may nakausap ako barkada ko nun. Sabi niya, hindi ka na nagsusugal. Hindi na, talagang totoo yun. Hindi ako naniniwala. Hindi nga, pustahan tayo eh. Biro lang. Di ba yung totoo? Kasi dapat ang pagsunod, hindi ganun. Pag sumunod ka, susunod talaga. Di po ba? Kasi po, walang katalo-talo. Kapag pinili natin maging masunurin tayo, ay laging dadalhan o nagdadala ng pagpapala. Yan po ang ating mensahe ngayong umaga. Ang pagsunod ay laging nagdadala ng mga pagpapala. Obedience always brings blessings. Kaya walang katalo-talo eh. Hindi siya nagdadala ng sumpa, hindi siya nagdadala ng mga bagay na makaka-harm sa'yo o makasasama. Sino po dito gusto maging masama ang buhay? Wala naman siguro magtataas. Sinong gusto ang buhay matagumpay at puno ng pagpapala? Taas ang kamay. Amen. Yun po yung pagsunod sa Diyos. Pero uniulit ko po, hindi tayo sumusunod because of the blessing. Sumusunod tayo sa Diyos because we love God. Amen? Mahal natin ang Diyos. Yun po ang mahalaga eh. Kaya po tayo nakakasunod because our love to our God. Yun po ang mahalaga nun. Ang kagandahan po sa Panginoon, una tayong minahal ng Diyos nang kahit tayong makasalanan pa. We're not worth it. Pero sabi ng Lord, dahil mahal kita eh. Kaya nga tayong pagmamahal ng Diyos, yun ang gusto niya makuha natin eh. Kasi yung pagmamahal na yun ang nagpupush sa atin upang maging obedient tayo. Upang tayo sumunod sa Kanya. Upang yung puso natin na dating kasing tigas ng bato, ngayon laman na. Meron ng pusong masunurin. Amen? Sino bang gusto magkaroon ng pusong masunurin? Tayong lahat, di ba? Lalo po sa Panginoon. Kaya ito po, makikita po natin ang ating kibe sa Deuteronomio 11:26-27. Makinig kayo. Pinapipili ko kayo ngayon sa pagpapala o sa sumpa. Pagpapalain kayo kung susundin nyo ang mga utos ng Panginoon na inyong Diyos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Ito po sinasabi po sa atin ng Panginoon. Napakabuti Panginoon, pinapipili pa tayo eh. Kasi may free will tayo. Anong gusto mo? Sumpa o pagpapala? Kapag kayo sumunod, sabi, pagpapalain ko kayo kung susundin nyo ang aking mga utos. Kapag tayo susunod sa Kanya, pagpapalain. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Dahil tayo sumusunod, mabuti sa Diyos, may reward ka talaga. Hindi inuulit ko po, dahil tayo susunod, gusto kong sumunod dahil may reward.
okay po yun, pero hindi po natin pinapractice yung gano'n na dahil gumusunod ka because of the blessing only. Kundi bakit? Dahil alam mo, yung pagpapalang yun ay dahil galing sa mabuting Diyos. Ganon siya eh. Mabuting hukom siya. Na sumusunod sa akin, tapos hindi ko i-bless. Tapos yung mga hindi sumusunod, i-bless ko. Hindi. Parurusahan ko. Kaya ibig sabihin, sumusunod tayo sa Diyos dahil alam natin na mahal natin siya. Yung po dapat natin malaman lagi. Mahal natin kasi siya, kaya tayo ay sumusunod sa Kanya. Sabi nga sa Deuteronomy 28:2, in English ko po, kasi mas maganda po yung salin, all blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Sa Tagalog po, ang pagpapala ng Panginoon ay sa iyo. Pupunta sa inyo. Ang maganda rito, accompany you. Ibig sabihin, susunod sa iyo, sasama sa iyo. Sino pa yung gusto ng ganon? Di ba tayo ng trabaho. Bakit? Gusto kong ma-bless. Tayo humahabol sa blessing. Pero if we obey God, sa'yo pupunta ang pagpapala, ibibigay sa inyo ng Lord, susunod pa yung pagpapala sa'yo. Ayaw mo pa ba nun? Di ba? Sabi mo sa tabi mo, ayaw mo pa nun? Hindi lang ba pupunta sa yung blessing, susunod pa sa'yo yung blessing will accompany you. Napakaganda, di po ba? Kaya po ang pagsunod sa Diyos, walang katalo-talo. Hindi ka masyadong mahihirapan. Kasi si Lord ang kumikilos. Sa panahon po natin, because we disobey God, hirap na hirap tayo sa trabaho, pat kulang pa rin. Kasi ang sekreto po, ang pagsunod sa Diyos. Kung sa panahon ngayon, hindi po mararanasan, continue to obey God. Kasi hindi pa tapos si Lord sa iyo. Di ba? Totoo yun, hindi pa. Nandito pa tayo. Ibig sabihin, yung pagkilos ni Lord, hindi pa rin tapos. Yung pagpapalang ibibigay sa ni Lord, hindi pa rin sa iyo. Nakasunod lang. Tignan mo sa likod mo, nakasunod lang. Tignan mo, nakasunod lang yung blessing sa iyo. Kaya huwag po tayong tumigil sa pagsunod sa Panginoon. Deuteronomy verse 28 po, chapter 28, medyo mahaba po. Pagbabasahin niyo po yung blessing, marami po. Sinamarize ko na lang po para mas mabilis tayo. Sa verse 3 po, blessed wherever you are. Pag tayo sumunod sa Panginoon, saan ka man, pagpapalain ka ng Panginoon. Sa verse 4 po, pagpapalain yung pamilya, even your business. Napakaganda, no? Sa verse 5 po, pagpapalain ng iyong pagkain at iyong health. Hindi ka mauubusan ng pagkain sa pagkainan. Kung magkasakit ka man lang, pangkaraniwang sakit. Sakit ng ulo, sakit ng tiyan, hindi yung mga sakit na bigatin. Di po ba? Sa verse 6, wherever you go, saan ka man pumunta, i-bless ka ni Lord. Napakaganda yun, Saan man ka pumunta. Sa verse 7, victory over your enemies. Ito pa. Magtatagumpay ka laban sa kaaway. Yun po ang blessing ni Lord pag tayo sumusunod. Sa verse 8, mismo ang Panginoon will command blessing be upon you. Siya mismo magsasabi, pagpapalain ko anak ko ito, i-bless ko to. Mismo si Lord. Mismo nasa puso na niya, i-bless ka because of we are obedient to God. Napakaganda po. Sa verse 9 to 10, blessed to be known as a God's people. I-bless ka na malalaman na ikaw talaga'y mamamayan, anak ng Diyos. Kasi pag sabing anak ng Diyos, mamamayan, grabe. Tignan mo yung katabi mo. Kitang-kita ba man na anak ng Diyos yan? Tignan mo yung katabi mo. Ba't tayo yung tignan? Mukhang natutulog lang yan. Di ba? Mukhang anak ng Diyos yan. Blessed. Pinagpala ng Panginoon. Prosperity will lend you and not borrow. Ikaw magpapautang, hindi ikaw ang manghihiram. Blessing po yun. The verse 11 to 12. Blessed with the good weather. Ibig sabihin po good weather. Maganda pa hindi po. Sa panahon po ng paligid mo gutom, ikaw hindi ka magugutom. Ganun po yun. Sa panahon ng tag-ani, ikaw pupuno ng pag-aani, blessing. Kakaibig ka because ikaw ay tunay na mamamayan ng Diyos dahil sa pagsunod mo. Sa verse 13, ito po uli. Blessed with the influence. Gusto-gusto kang kasama ng mga kasamahan mo. Bakit? Kasi influensya mo mabuti. Hindi ka nilalayuan. Dahil sa pagsunod mo sa Diyos. Kaya ang blessed po, masasabi natin, ang blessed ay anong saya. Amen? Kasi yun po ang tunay na pagpapala. Na sumunod sa Panginoon, and yung blessing na sinabi ko po yan, basahin niyo po sa Deuteronomy 28, chapter 20. Ang dami po. Kung mayroon pong pagpapala, may sumpa pong binabanggit din po. Pero nga sabi natin, kung ang pagsunod sa Panginoon ay panalong-panalo, sumunod ka na lang. Kasi yung mga binanggit ko, wala pa yan. Ibig sabihin ng blessed, anong saya na kahit wala kang ganong maraming pera, dinaig mo sila. Bakit? Dahil may Diyos ka.
ano man ang kalalagayan mo sa buhay. Amen? Ano man ang kinaharap mo ngayon, compare mo ngayon, pamasahe lang, okay lang. Bakit? May Diyos naman ako na alam kong iingatan ako. Alam kong magiging kaligayahan ko. Hindi po pinag-uusapan dito yung pera eh. Pinag-uusapan dito, sino may Diyos na sinusunod mo? Sino ang may Diyos na buhay sa iyong pabubuhay? Daig mo eh. Wala pong mababasa na blessed ang mga tao maraming pera. Wala po. Mapalad ang tao sa kanya lamang nagtitiwala at sumusunod. Amen? Naniniwala po kayo doon? Amen. Kasi po, yun po ang katotohanan. Kaya po, bakit po nagdadala ng pagpapala ang pagsunod sa Panginoon? Unang-una pong points natin, may pagpapala pong personal ito. Personal na mga pagpapala. Ayan ang kagandahan sa Panginoon. Pag sumusunod ka, may blessing talaga sa iyo personal. Ito po sinasabi sa Daniel 1:8-9. Alam niyo po, balikan po natin. Sino po yung nakapakinig sa akin minsan ng may kwento po tayo sa Book of Daniel. Alam niyo po si Daniel, di ba? Ginawa po silang alipin, ginawa po sila ng mga Nebuchadnezzar, ng Babylonia para nga sa kanilang kasalanan. Pagsuway, disobedience sa mga Israelita, kinupkup po sila. At yun po si Daniel na kinuha, isa po siya sa mga kilalang tao, galing po sa mga royal blood, ginawang alipin. Ganyan po ang kinahinat na ni Daniel at ang kanyang tatlong kasama. At ito po yung sinasabi, bakit po naging personal blessing? Sabi po dito sa Daniel 1:8-9, pero ipinasya ni Daniel na hindi siya kakain ng pagkain ng hari o iinom ng kanyang inumin para hindi siya marumihan. Kaya nakiusap siya kay Aspinas na huwag siyang bigyan ng pagkain at inuming iyon. Niloob naman ng Diyos na siya'y kalugdan ni Aspinas. Balikan po natin yung verse 8. Ano po napansin ninyo? Pero ipinasya ni Daniel, ginusto. He is willing to obey God. Ibig sabihin, ang pagsunod po natin sa Panginoon na isang desisyon. Tama po. You are willing to obey God. Yan po ang ginawa po ni Daniel. Susunod ako. Ipinasya ko na sumunod sa Diyos. Pwede mo sabihin, Daniel, choose ka pa sa pagkain. Ha? Pagkain ng hari yan. Iba yan. Di po ba? Sino po na ba mga kasalan? Di ba sa kasalan, iba yung pagkain ng mga ninong-ninang? Sa mga pangkaraniwan. Hindi ba napansin yun? Lalo po siguro sa mga pagkain ng mga may kaharian. Iba yung pagkain ng mga ganito. Yung pagkain. Pagdating sa hari, iba. At ibinibigay po ni Aspinas dito pagkain ng hari. Kasi po, mamimili po siya na maglilingkod sa hari. At pero ang dahilan po nito, ang pagkain ng hari ay kinasusuklam man sa mata ng Diyos sa mga Israelita. May mga pagkain na hindi dapat silang kainin. Kahit yan ay pagkain ng hari. At yun po ang sinunod ni Daniel. Sumunod siya sa Diyos, ipinasya siya na huwag kumain. Sumunod siya na huwag kumain na pinagbabawal ng Diyos. Ano po nakikita po natin dyan? Pangalawa po, ang favor ni Lord sa iyo ay sa inyo. Sabi dito, niloob ng Diyos na siya'y kalugdan ni Aspinas. Kaya pag po tayo sumusunod sa Panginoon, huwag po kayong mag-alala. Suportado po kayo ng Diyos. Ganyan po nangyari kay Daniel. Nung sabi ni Daniel, Lord, hindi ako kakain dahil susunod ako sa inyo. Anong ginawa ni Lord? Susuportahan ko yung ginagawa mo. Niloob niya, yung puso ni Aspinas ay maging mabuti ang pakikisama niya kay Daniel. Ganon po din sa atin, sa panahon po natin ngayon. Pag tayo po ay sumusunod sa Diyos, huwag kang mag-alala. Yung pagsunod mo sa Diyos, susuportahan ka niya. Naalala ko po noon, ako po ay... alam niyo po ako, di ba, manginginom po ako dito. Sino po yung dati manginginom dito? Pakitaas ang kamay. Huwag na kayong mahiya, kilala ko kayo. Kasamahan ko kayo dati. Alam po yan, kwento ko lang po sa inyo. Doon sabi ko, Panginoon, alam niyo na po yung buhay ko eh. Parang, ang alak po ay buhay ko na. Sabi ko, Lord, nag-aano na ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako magbago patungkol po sa pag-inom. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Sabi ko, gumawa ka ng sa sitwasyon na pag uminom ako ng alak, susumpain ko na. Talagang ganun. Hindi, lumipas ang ilang buwan, yan na. Sabi ko, Lord, ito na yata, may nagregalo sa akin. Ito po, galing sa biyanan ko kasi biyanan ko nag-aabor, bigyan po ko ng red wine. Red wine yun, ha? Red wine. Hindi na matapak na alak po yun. Sabi ko, pwede na to. Susubukan ko kung talagang tinulungan ako ni Lord.
Pagtingin ko po ng red wine, halos sumuka po ako. Sinuka ko. Red wine po yun, ha? Kasabihin nyo, sino umiinom ng alak dito? Magpakatotoo kayo, dating umiinom. Pag red wine, di ba? Hindi naman ganun katapang yun. Iniinom nga po pag may mga sakit po yun sa tiyan o pag kinakain na pwedeng pang red wine. Pero nung ako po yung uminom noon, grabe. Doon ko nasabi na sinusumpa ka na alak. Kaya doon ko napatunayan na pag gusto mong sumunod sa Diyos, gusto mong mabago ang buhay mo, susuportahan ka ng Diyos. Amen? Kaya continuous, obey lang si Lord. Kung ano yung pinatatanggal sa ni Lord, huwag kang mag-alala, susuportahan ka niya. Kaya po, ang pagsunod sa Panginoon, hindi ganun kahirap eh. Kung willing tayo, katulad ni Daniel, he is willing to obey God. Gusto niyang sumunod talaga kahit anong mangyari. Sa panahon ko noon, sampay, may nalilibre, may tumatawag pa. Pare, saan ka na? Wala ka nang gagawin. Inom ka lang, tsaka mamumulutan. Ayaw mo pa. Ganon. Hindi, kasi nga, sumusunod na ako sa Diyos eh. Kaya nung isa pa sa mga takot ko noon, baka maging malungkot po ako eh. Kasi po ako yung tao masayahin. Marami po akong barkada. Kaya minsan pag angkas ko, anak ko, asawa ko sa motor, minsan may bumabati sa akin. Daddy, kilala mo yun? Hindi. Ba't binati ka? Baka nung kainuman ko dati. Sabi ko, Daddy. Gano'n, kasi nga, masayahin po akong tao. Kaya nung po ako po ay naglingkod sa Panginoon, sabi sa akin ni Pastor, Pastor, baka maging malungkot ang buhay ko dito. Pag nakikita ko yung mga dito, ngayon, hindi na malungkutin, lagi nakatawa na ngayon. Amen? Kasi noon, pag tinignan mo Kristiyano, parang, Kristiyano ba to? Parang patay ang Diyos sa kanya eh. Hindi nakakangiti eh. Pero ang sabi ng Panginoon, may personal blessing to, ito yun. Pag sumunod ka, susuportahan ka ni Lord. Kaya nga dito sa Daniel 1:15, sabi dito, pagkatapos ng 10 araw, nakita ng tagapagbantay na mas malusog sila kaysa sa mga kabataing kumakain ng pagkain ng hari. Di na, nakita niyo? Nung sumunod si Daniel, doon kumilos ang Panginoon. Doon ipinakita ni Lord na yung pagsunod mo, hindi kita pababayaan. May favor ako sa iyo ni Lord. Nung sabi mo, manghihina ka, papayat ka dahil hindi ka kakain ng mga pagkain ng hari. Ngayon, kasi pagkain nila ito, tubig lang tsaka gulay. Kaya hindi po totoo na pag kumain ka ng gulay tsaka tubig, papayat ka. Kasi ito po ang katunayan. Malusog sila. Ibig sabihin, kung may pinagagawa sa atin si Lord, gulang. Push lang tayo. Bakit? Susuportahan ni Lord yan. Alam mo na pagsunod mo para sa kapurihan ng Diyos, para mabago buhay mo. Go ka lang. Huwag po kayong malungkot. Huwag po kayong matakot. Kasi po, yan po si Daniel. Pwede siyang patayin eh. Hindi ka kakain ng pagkain. Utos po yan, degree po yan ng hari. Pag hindi mo ginawa yan, ano mangyayari? Papatayin ka. Pero hindi. Sumunod siya. Kasi alam niya, sa pagsunod niya, hindi siya pababayaan ni Lord. Kaya sabi mo sa katabi mo, magpatuloy ka lang sa pagsunod. Hindi ka pababayaan ni Lord. Totoo po yan, may favor ka sa mata ni Lord. Kung ano man ngayon, pinagagawa siya ni Lord, huwag ka matakot. Tingnan mo si Daniel, buhay dito nakataya. Dito sa atin, hindi naman pinag-uusapan ng buhay. Sabi lang ni Lord, pumunta ka na mas maaga. Magsimba ka every Sunday. Di ba? Walang patayan na mangyayari dito. Na pag di ka nagsimba, pupuntahan kita sa bahay mo. Papadalang kita ng sulpina dito. Pababarangay kita. Walang ganun nangyayari. Ang gusto lang ni Lord, obey. Upang yung personal na pagpapala. Ano yung unang-unang personal? Sa yung pagsunod ng magkakaroon ng karunungan at pangunawa. Galing po si Daniel at ang kanyang mga kaibigan sa pagkaalipin. Ito po nangyari, Daniel 1:17. Binigyan ng Diyos ang 4 na kabataang ito ng karunungan at pangunawa. Pati na rin ang kalaman sa iba't ibang literatura. Bukod pa rito, binigyan ng Diyos si Daniel ng karunungan sa pagpapaliwanag ng kahulugan ng mga panginain at mga panaginip. Galing po sila, mga alipin po sila. Di po ba? At iba po yung kultura nila. Iba po yung kanilang pamamaraan because they are Hebrews, Israelita po sila. Iba po ang mga kultura ng Babylonia. Pero dahil sumunod sila sa Panginoon, first step ng kanilang pagsunod, nung hindi sila kumain, binigyan sila ng personal blessing, yung magkaroon ng karunungan pangunawa. Napakahalaga po nito. Hindi ka lang nagkaroon ka ng wisdom, kundi yung wisdom na yun, ginawa mo, ano yung nakalulugod sa Diyos. Marami pong tao dito, marami ang matalino. Pero ano ginagawa po nila? Huwag na tayo lumayo sa mga nakaupo ngayon. Di ba? Tatalino nila, galing sa Harvard, nakapagtapos ng mga sa UP.
bakit nangungurakot? Bakit gumagawa ng masama? Bakit pumapatay? Kasi po yung karunungan nila hindi po galing sa Diyos. Karunungan nila pansarili. Karunungan nila yung pansariling kagustuhan na yumaman, magkaroon ng power. Yung pangunawa, napakahalaga po. Kasi yung sa sitwasyon mo, nauunawaan mo na alam mo ang Diyos na anuman ang sitwasyon mo ngayon, alam mo hindi ka pababayaan ng Diyos. Na kahit kayo naghihirap ka, kahit na may problema sa inyong tahanan, kahit may problema sa inyong school, sa inyong trabaho, dahil may pangunawa at karunungan ka at sumusunod ka sa Diyos, alam mo hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Yung pangunawa napakahalaga eh. Bakit po? Marami po ngayon mga Kristiyano, walang pangunawa. Ba't ako po ganyan eh? Lord, sumusunod na ako sa ilang taon na. Bakit mahirap pa rin ako? Sino ba yung ganyan? Lord, bakit may sakit pa, may nararamdaman pa rin ako, may karamdaman pa rin ako. Lalo ka po ako kung may ano po ako sa tiyan. Hindi ko po masisisi. Bakit po? Sa ilang taong po ako nagiinom tapos wala po epekto yun. Ganun po. Hindi po problema. Hindi po natin pwede sisihin. Lord, di ba sabi mo pagagalingin mo ako? Hindi naman, kasi may consequences yung mga ginagawa natin. Alam niyo po ba, isa sa mga sinabi sa akin ng Diyos nung ilang taon na ako yung naglilingkod, sabi ni Lord. Alam mo ba, ano sabi ko dito? Sabi ni Lord nung sa salita niya, pumarito ako para baguhin ko buhay mo. Hindi ako pumarito rito para gawin kitang milyonaryo. Tama? Kasi sapat na ako sa buhay mo upang maging kasiyahan mo. Sapat na sumunod ka sa akin dahil may eternal life ka pa, masigit pa dito sa yaman ng mundong ito. Amen? Yun yung ating pangunawa na anuman na nararanasan natin, okay lang. Magkagulo ko dyan, okay lang. May rally, okay lang. Pray kami. Bakit? Dahil alam mo na ang yung kaluluwa, na alam mo yung sarili mo, hindi ka pababayaan ni Lord. Huwag po tayong tumingin na sinasabi ng mundo. Kasi po, yan po yung magbibigay sa atin ng kawalan ng pag-asa at paglayo natin sa Diyos. Kaya dito sila Daniel, 4 niyang kaibigan, hindi sila nag-refocus sa Panginoon eh. Kaya binigyan po sila ng personal na blessing. Ito po yung karunungan at pangunawa. Ito pa nga si Daniel, iba eh. May kakaiba o pambihirang kakayahan eh. Nag-i-interpret ng pangitain at panaginip. At sa atin ganyan dahil sa pagsunod sa Diyos. Nag-e-excel sa trabaho, nag-e-excel sa kanilang pag-aaral. Hindi motto yung it's better to cheat than to repeat. Hindi motto nila yon. Kahit nahihirapan ako sa pag-aaral, okay lang. Bakit? Dahil ang future tinitignan ko. Dahil sumusunod ako sa Diyos, alam ko na darating ang panahon, magtatagumpay ako dahil sa pagsunod ko sa Diyos. Di ba nung nakaraang linggo, sabi ko, masaya now, iyak later. Yan po ang disobedience. Ang obedience, hirap ngayon, tawa later. Yan po ang obedience. Yan po ang pagsunod natin sa Diyos. Sa ngayon na hindi po natin nakikita kung ang pagsunod natin, wala po tayong natatanaw, okay lang po. Dahil alam mo, nakasama mo ang Diyos. Na alam mo, may nahanda sa Diyos ang Diyos na plano na masigit pa sa nasa isip mong kagandahan o magandang plano. Sabi sa Jeremiah 29:11, di ba? Ang plano ng Diyos hindi makasasama sa iyo. Saan ka pa? Di ba? Sumunod ka na lang. Kasi po ang nangyayari, kaya hindi tayo nakakasunod because of our desire, ng flesh natin. Kaya po sila hindi po, kung design nilang kumain ng masarap, gulang sila. Sa pagkain ng hari, hindi. Kasi gusto nilang kalugdan. Ang Diyos, sumunod sa Panginoon. They're dying to their self. Namatay na sila sa sarili nilang kagustuhan. Sino dito ang pagkain ng hari? Masarap yun, ha? Di basta-basta yun. Pilim-pili. Di po ba? Okay, pakikita di po natin yung mahabang buhay na pagsunod sa Diyos. Ipinakikita po yan. Ako po nga, ilang beses pa ako nagpapatotoo po sa inyo. Kung di po ako sumunod sa ngayon, nung dati pa sa Panginoon, baka po ako po yung mga sumalangit nawa ang kaluluwa ni Elmer. Kasi po, alam niyo po, bakit ko nasabi yun? Kasi marami po na po akong barkada na matay na. In the age of 40, in the age of 50. Dahil sa bisyo. Yung pinsa ko nga po nakakalungkot, namatay po siya noong 40, I think 44, 45. Yung panahon po ng pandemic. Dahil sa bisyo. Disobedience. Na alam mo itong katawan mo, templo ng banal na espiritu, ni-use mo to para masira, manghina, magkasakit. Kaya nga sabi ko po sa inyo yung pagsunod sa Panginoon. Kaya nga dito, nung hindi sila kumain ng karne, ng pagkain ng hindi mo sila namatay. Lalo pa sila lumusog. Ibig sabihin, ang pagsunod sa Diyos, ahaba ang buhay mo. Amen? Sino po gusto humaba ang buhay?
Umabot ng 100 years para may matanggap na 100,000. Di ba? Blessing po yun. May lola po ako sa Kamiling, sa Sinulatan. 100 years old na po. Ayan, praise God. Ano po kinakain? Tinanong ko, ano po kinakain nyo? Gulay. Kaya mga kabataan, kumain po kayo ng gulay, katulad ni Daniel. Huwag kayong maging choosy. Kung ano po nilatag sa inyo, mamili lang po kayo, kakain o hindi. Yun lang po pagpipilian nyo. Huwag kayong mamimili ng pagkain. Ano po? Ang pangalawa po, ang binibigay po sa atin ay ang pagsunod na magdadala ng karangalan at mahabang buhay. Medyo umaano po tayo. Daniel 1:20-21. Sa lahat ng tinatanaw ng hari sa kanila, nakita niya na ang kanilang kaalaman na 10 ulit na mas mahusay kaysa sa kaalaman ng mga salamangkero at inkantador sa buong kaharian. Patuloy na naglingkod si Daniel kay Nebuchadnezzar hanggang sa unang taon ng paghahari ni Cyrus. Mas mahusay 10 times. Grabe, no? Dahil sumunod sila sa Panginoon, yung kinakain nila na pampatalino, sabi ng hari, pampalakas, sabi ng hari, dinaig nila ng gulay at ng tubig dahil sa pagsunod sa Panginoon. Kaya yung pagsunod sa Panginoon, nagbibigay ng karangalan, sabi, mas mahusay sila 10 times. Ano po application po sa atin ngayon? Na pag tayo sumusunod sa Diyos, na dating, sila Daniel, di ba, alipin lang? Alipin lang sila, kasamaan, pero naging mas mahusay 10 times sa mga salamangkero, kilala to. Sa mga inkantador, mga kilalang tao to sa kaharian, pero mas higit pa 10 times nung sulay sumunod sa Panginoon. Ano sinasabi sa atin? Ano man yung pinagdaanan mong past, ano man yung kinaharap mo ngayon, sumunod ka lang. Na dati sinasabihan ka, ako po, naalala ko nga eh. Marami kong patotoo. Pag ako po'y dumadaan to sa amin, ayan na naman, si Elmer. Hapay-hapay na naman pag-uwi yan. Naku, baka may utang na naman yan sa tindahan. Yung asawa ko, mag-aaway na naman ang asawa niya yan. Pero nung sumunod ako sa Panginoon, yung mga nagsasabi sa akin ngayon yun, saludo na po sa akin. Amen? Dahil sa pagsunod ko sa Panginoon. Isang halimbawa po doon, short story lang. Nung kami po yung nag-swimming, ng kaming pamilya, hindi po kasi ako ma-attend madalas. Pinag-pray ko, Lord, kasi alam niyo may inuman na naman doon. Alam niyo na, weakness ko po yan. Tulungan niyo po ako na kayanin po yung temptation na yan. Kasi dati talaga, yung mga dati kong kainuman yung mga yun, yung mga pinsanin ko. Swimming kami, may birthday. Kwentuhan, hindi sila nagiinom, ako kape. Sabi ni Lord, makiano ka lang. Kayo lang naman, wala makakakita eh. Na baka matison, hindi naman, di ba? Kami lang. Habang naginom ng kape, may mga problema sila mga tatay. Pinayuhan ko about Word of God. Alam mo sabi sa akin? Elmer, ibang-iba ka na talaga ngayon. Hindi tulad ng dati. Iisa lingwahe natin ngayon, iba ka na talaga. Binago ka ng Diyos, saludo kami sa iyo ngayon. Di ba? Dahil sa pagsunod natin sa Diyos, yung nakaraan nawawala na. Binabago ko ni Lord yan. Kaya ano man ang sitwasyon mo noon at ngayon, sumunod ka lang kay Lord. Babagoy, bibigyan ka ng karangalan. Kung dati kang may pangit ang sinasabi sa iyo, sunod lang kay Lord. Darating yung araw, si Lord ang magtatanggol sa iyo at sasabihin, ito yung anak ko na sumusunod sa akin. Ito ang bibigyan ko ng pagpapala at pagpapahalaga at kayamanan na kailanman hindi kaya ibigay ng mundong ito. Amen? Yun po. Kaya po yung personal na pagpapala, nung ako'y sumunod sa Diyos, hindi na po ako tinatawag na boy hapay. Ano na ngayon? Boy na sumusunod sa Panginoon. Amen? Boy na pastor na po ngayon. Maski ako po ngayon, hindi ko makapaniwala na pastor na po ako. Hindi pa po talaga, kasi hindi ko po talaga expect na sumaki sa isip ko. Natatayo ako dito, magsasalita sa inyo ng mga nangyari sa buhay ko. Sabi ko sa inyo madalas, nung ako po'y nakilala nyo noon, hindi nyo aasamin na ako po'y makasama. Pero ngayon, sabi ko ngayon, marami po, lalo na po si Miljoy, isa sa mga spiritual daughter po ng asawa ko. Pag kami pinag-uusap, Pastor, mag-usap pa tayo, bakit? Ang dami namin na tututunan sa iyo, ang dami namin na ano. Dati, natututunan na anong klase ng tagay, anong klase ng alak, anong klase ng bisyo meron ka, ipag malaki natin yan. Ibang karangalan talaga. Karangalan na pag nakita ka nila, gagayahin ka.
Amen? Sabi ko, gusto ko sumunod dyan. Amen? Yun po ang dalang personal na pagpapala. At mahabang buhay, sabi nga dito, paghahari hanggang sa taon ni Cyrus, 5 taon pa po. 5 hari, hindi taon, 5 hari ang naging nanungkulan si Daniel. Ibig sabihin, pag tayo sumusunod sa Diyos, marami pang karunungan, pagpapala at karangalan ibibigay sa iyo ni Lord. Isang halimbawa ko na po ito, pagka po naging encounter, hindi po para itaas ang sarili ko po. Kasi wala po akong tinapos ng theologian. Hindi po ako theologian. Pero pag po ako po yung nagsasalita patungkol po sa aking mga testimony, naalala ko po, may kakamay na lang po sa akin, salamat, salamat. Wala pong maalala sa sinabi ko. At nagpapasalamat ako sa Panginoon by His grace na pagsunod ko sa Kanya, lalo niya pong ibinibigay sa akin yung karangalan na hindi ko kayang dalhin, kundi ang karangalan na bigyan ng kapurihan ng Diyos. Yun ang lagi nasa puso ko. Amen? Yun po. Kaya po, ito may magpapalang personal. Pangalawa po, pagpapala para sa pagpapala sa iba. Medyo maano po ako Pasensya na po. Medyo mahaba po yung explanation. Kasi napakaganda po Lalo po pag ito ay testimony. The blessing of blessing others. Kaya ano po si Jonah? Jonah, di nga. Ito ba yung humati ng dagat? Ito ba yung nag-explain ng bato? Hindi ba yun? Okay. Alam na nagbabasa ng salita ng Diyos. Ito yung kinain ng buhaya, no? Hindi din. Ito may kinain ng malaking isda. Okay. Balik po tayo sa chapter ng 1 and 2. Bago tayo para short, lang po tayo. Ito po si Jonah, inutusan ng Diyos. Sabi niya, punta ka sa Ninibe. Kasi umabot na sa akin yung kasamaan ng mga taga Ninibe. Puntahan mo siya. Sabi mo, magsisi sila sa kanilang mga kasalanan upang patawarin ko sila para hindi ko sila parusahan. Ang ginawa natin ni Jonah, tinakbuhan si Lord. Pumunta ng Tarshish. Ang layo po hanggang Ninive, 2,500 miles. Ang layo. Dahil sa gusto niya. Ito po, take note po natin. Nung siya po ay sumakay ng barko galing sa Joppa, pumunta sa Joppa, sumakay ng barko papuntang Tarshish. Ito ang problema. Dahil because of disobedience ni Jonah, ano nangyari? Hindi po nakapagbasa nun. Bumagyo. Halos mawawasak ang kanilang barko. Ano yung nakita po natin? Yung disobedience po natin, hindi po ito private. Nakakapinsala po ito sa iba. Ganun po kay Jonah. Kala niya siya lang ang disobedience. Sa disobedience siya, pati yung nasa paligid niya sa barko, mamamatay dahil disobedience si Jonah. Mga kabataan, kala niya yung ginagawa niyong disobedience sa magulang niyo, hindi nakaka-apekto sa kanila, sa lipunan. Pag kayo early marriage, nabuntis kayo, wala kayong trabaho, di sagot kayo ng lipunan. O mga magulang nyo, sasagutin kayo. Problema nyo. Kaya yung problema nyo na disobedience, hindi po yan private, public po yan. Ganun po nangyari kay Jonah. Kala niya yung disobedience niya, kanya lang, hindi. Mamamatay din pala ito yung mga kasama. Sabi nga niya, Jonah, ikaw pala may dala dito ng sumpa Sabi niya, sige, tatapon ka na namin. Nag-praise sila. Sabi, Lord, wala kami kinalaman dito. Tumigil ang baha. Tumigil ang alon, tsaka hangin, malakas na hangin. Kaya nakikita po natin yung disobedience po tayo. Nakaka-apekto po yan sa paligid natin. Kaya maging obedience. Ito po, pasok po tayo sa Jonas 3:4-5, sabi dito. Pumasok si Jonas sa Ninive. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, sinabi niya sa mga taga roon, may 40 na araw na lamang ang natitira at wawasakin na ang Ninive. Ito na. Kumain na si Jonah ng isda, ng malaking isda, diluwa siya. Ito na yung pagsunod niya. Kasi napakahaba po yung kwento. Sabi dito, naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya lahat sila mula sa pinakadakila hanggang sa pinakaaba ay nagsuot ng damit na pangluksa at nag-ayuno upang ipakita ang kanilang pagsisisi. Sa pagsunod po ni Jonah, marami po ang naligtas. Di po ba? Kung hindi sumunod si Jonah, buong Ninive, wala na. Kaya nung nagsalita, sabi ni Jonah, talikuran nyo na ang inyong mga kasalanan manumbalik kasi 40 days wawasakin ta ni Lord to. At ang maganda, naniwala. Bumukas ang puso ng mga taga-Ninive. Mula mataas hanggang pinakaaba, naniwala sa salita ni Jonah. Ano ba ibinibigay po sa atin? Patuloy po tayo magpahayag ng salita ng Diyos. At tulad po ni Jonah, kaya inuutusan ka ng Panginoon, puntahan mo yun, nangangausap sa'yo, narinig mo, puntahan mo. Bakit? Kasi baka mangyari sa Ninive yun. Huwag kang mag-alala, si Lord ang kikilos kasi si Lord ang kumilos dito Ano?
Marami ang lalayo sa masasamang gawain at magsisisi. Puntahan mo lang katulad ni Jonah sa mga taga Ninive. Kung ngayon may sinasabi sa'yo si Lord, puntahan mo. Huwag kang magdalawang isip. Mabigat nun, baka hindi ka sa malaking isda pakain ni Lord. Ano? Hindi, sumunod ka lang. Kasi marami nangangailangan upang marami ang maligtas sa kapahamakan. Ito po sinasabi sa Jonas 3:10. Nakita ng Diyos sa kanilang ginawa kung paano nila tinalikuran ang kanilang masasamang pamumuhay. Kaya nagbago ang kanyang isip at hindi na niya nilipol ang mga taga Ninive gaya ng kanyang sinabi noon. Oh, amazing. Kung walang pagsunod si Jonah, wala na ang Ninive. Ganon din po sa atin. Hindi po maitatanggi, may isang tao pong ginamit sa atin. Amen? Kapag tayo nandito ngayon, sitwasyon ba to, pagkakataon ba to, o tao na kinausap ni Lord upang manumbalik ka sa Panginoon at magsisi sa kasalanan. Kaya yung pagpapalang meron na nangyari si Jonah dahil sumunod sa Panginoon, ano nangyari? Naging pagpapala sa maraming tao sa Ninive. Alam niyo po ba kung gaano karami ang tao sa Ninive? Ang dami po. Kaya nakikita natin yung pagsunod natin, akala mo ikaw lang, mag-isa ka, pinuntahan mo isang tao sa pamilya, naging buong pamilya na save. Imagine mo yun, amen? Yung blessing na ibinigay sa'yo dahil sa pagsunod, naging blessing sa maraming tao upang maalis sa kapahamakan. At sa pagsunod, mayroong magiging kapamilya ng Diyos. Ito pag-usapan po natin, kilala niyo po si Felipe. Si Felipe po kasi galing po sa Book of Acts. Kasamahan niya sila Peter. Magkakasama, nagpapatanggap sila. At sinabi sa kanya ni Lord, Felipe, puntahan mo doon. Sunod lang si Felipe. Andun sinabi, Lord, ayoko, masaya na ako dito. Ang dami namin, no? Sila Peter, sila Simon, sila iba pang mga manggagawa. Hindi, sunod siya. Makakita ang karwahe. May isang uniko doon, isang opisyalis, nagbabasa ng salita ng Book of Isaiah, may scroll. Kausapin mo, hindi niya naiintindihan. Ito po nangyari, sabi sa Gawa 8:35-36. Kaya simula sa bahaging iyon ng kasulatan, ipinaliwanag sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakbay, nakarating sila sa lugar na may tubig. Sinabi ng opisyal kay Felipe, may tubig dito. May dahilan pa ba na hindi ako mabautismuhan? Pero sabi nga ni Felipe, kung sumasampalataya ka na si Jesus ay Diyos, babautismuhan kita. Kung hindi sumunod si Felipe, at Lord, dito na lang ako, marami kami dito, masaya. Tingin niyo ba, ibang uniko, opisyal, mababaptize? Hindi. Kaya yung pagsunod, merong isang kaluluwa ang naging miyembro ng pamilya ng Diyos. Amen? Kaya yung mga nagpabaptize, sino ba yung nagpabaptize? Ay, wala na, dami dati ah. Sino ba mga nagpabaptize? Hindi ko pa kayo sisingilin. Taas lang po kamay. Ibig sabihin, tayo po ay pamilya na ng Diyos. Amen. Kasi nahihiya kayo. Pag sabing pamilya ng Diyos, grabe yun. Ang tatay mo, hari ng mga hari, makapangyay mo pa nun. Sa heaven ka nakatira. Ibig sabihin, maging lifestyle natin ang pagsunod sa Diyos. Katulad dito, may sinasabi yung pagsunod, puntahan mo si Eno. Kausapin mo si Eno dahil kailangan ng pagsunod. First step of obedience, ang baptism. May ganyan po akong kinausap. Sino po yung nakakala sa NBB? Naalala niyo po yun? Bigla ko tumayo. Sino nakakaalala? Pinaano ko po kay Edwin, yung pinsan ko. Edwin, ikaw muna manguna. Kinausap ko ni Lord. Sabi sa akin, kausapin mo yung taong yun. Kinausap ko. Pinaliwanag ko ulit yung tinanggap niya, parang si Felipe. Pero wala siyang na magpabautismo. Pero nung sinabi sa akin, kausapin mo. Kinausap ko. That time, nagpabautismo yung tao. Kung di ako sumunod sa Diyos, hindi siya mababautismuhan. Hindi siya magiging isa sa mga miyembro ng Diyos, pamilya ng Diyos. Amen? Kaya lifestyle. Yung pagpapatanggap, lifestyle po yan. Kaya yung pagsunod natin sa Diyos, hindi dahil nabibless ka. Kundi yung pagsunod ay nagdadala lagi ng mga pagpapala. At ang pagsunod yan dahil because of love mo sa Panginoon. Kaya maging aware po tayo. Pag alam mo na may sinasabi sa'yo, minsan kaya naririnig mo, sinisigawan ka na ni Lord, ayaw mo pa, bakit? Ayaw mo kasing sumunod. Kaya pag medyo may sinasabi na si Lord, sunod lang. Kasi susuportahan ka niya. Kasi kung di ako sumunod na yon, kasi alam ko, Lord, kausapin ko, paano kung di magpabautismo? Hindi, sumunod ka lang. Nagulat nga ako, lalo ko pinagsasabi napakarami. Sabi niya, naniniwala ako sumasampalataya ka ba? Opo. Na ang pagbabautismo ay first step of obedience? Opo. Papabaptize ka pa? Opo. Walang ka ano-ano.
Sabihin si Lord ang kumilos. Siyempre, may first step obedience, ganun din po sa atin. And I pray na maging alert tayo po pag tayo kinakausap na ng Diyos. Kasi yung personal na pagpapala, hindi para sa iyo lang. Kaya nga hindi tayo ginawang makasarili ni Lord. Binibigay po sa iba yan. Amen?